na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga
Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews. Pilipinas, ang oras ho natin, alas 12:12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-15 ho tayo sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Sa mga ulo ng ating balita, mga asset ni dating House Speaker Martin Romualdez kasama sa mga inaamoy ng ICI ngayon. Kumpiyansa ng investors bumabalik na sa kabila ng flood control mess. Ayon po yan sa isang ekonomista. De La Rosa, Bongo kasama sa mga co-perpetrators sa Duterte drug war ayon sa International Criminal Court. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo nakaamba sa Martes. Mandatory registration ng mga agri-storage facility ipinag-utos. At 3 weather systems magpapaulan sa bansa ayon sa DOST Pag-asa. Rapido Hataw Balita. Balita. Pilipinas, patuloy ho na magdadala ng pag-ulan ng shearline hanging amihan. Gayon din yung easterly sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Sa pagtaya ho ng Pag-asa, maaaring magdala ng thunderstorm ang salubungan ng mainit at malamig na hangin dito ho sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Pangasinan, La Union, gayon din ho sa Laguna, Rizal at Quezon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin sa natitirang bahagi ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa amihan. Habang sa Dinagat Islands naman, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ay iira lang isolated rain shower. Epekto naman ng easterlies. Ang babalaho ng Weather Bureau, maaari itong magresulta sa pagbaha o pagguho ng lupa. Magdadala pa rin ng mga pag-ulan itong shear line at easterlies sa malaking bahagi po ng Northern Luzon and also dito po sa may Visayas area. Particular po itong shear line, magdadala pa rin po ng maulap na panahon, mga pag-ulan at thunderstorms sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa may Rizal. Samantala yung easterlies naman, posible pa rin pong magdala ng makulimlim na panahon din at mga pag-ulan sa Western Visayas, Palawan, Basilan, Sulu at sa may Tawi-Tawi. Ngunit sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan po natin mas maganda po yung ating panahon ngayon, although possible pa rin po na magkaroon tayo ng mga thunderstorms at yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan.
Inaamoy na rin ng Independent Commission for Infrastructure ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez na kinakaladkad sa flood control mess. Sabi sa DZRH News ni Yusek Aboy Paraiso, chairman ng ICI Technical Working Group, itinuturing nilang person of interest si Romualdez at ang mahigit 140 individual. Kabilang anya sa mga inaalam nila kung may rehistradong paintings ang mambabatas sa mga art gallery. Wala pa po eh. Again, mahirap sa art community. So nakadepende tayo doon sa mga with the BIR kung dineclare itong mga art na to. So naintindihan nyo parang medyo daunting dito for the BIR. Hindi lang sila naghahanap doon sa tao, naghahanap na sila to the level ng particular transaction, ano yung mga nireport, ano yung hindi nireport na transaction. Tapos tinitingnan natin lahat ng art galleries. Yung mga level ng transaction nila, kung halimbawa man nireport nila kanino nila binenta yung mga arts na yun. Ayon pa kay Paraiso na siya ring CICC Executive Director, nakikipag-ugnayan na ang ICI sa Bangko Sentral ng Pilipinas para masilip ang crypto assets ng mga sangkot. Tingnan nyo, ang freeze order po, dinidirekta sa bangko. Ang problema ho sa cryptocurrency, kung ididiretso mo yan doon sa mga exchanges, unang-una, sinabi natin sa Pilipinas, bawal ang cryptocurrency exchange dito. So kahit utusan mo yung cryptocurrency exchange, kung magko-comply sila or hindi, kasi hindi rin sila registered dito, is really dependent on their goodwill. Katulad nung na-freeze natin na 11 million pesos ng USDT doon sa mga diskaya. Ang problema po susunod, meron na yung mga, binanggit ko USDT, may tinatawag tayo mga offline transactions. So, halimbawa ho, hindi to nakikita, magpapalitan ng cryptocurrency, ilalagay lang sa cold wallet, mga bilyon na. Tapos, hindi mo nakita kasi walang exchange online eh. Makikita mo na lang yan pag kinonvert na yan into some other form of currency sa ibang bansa na, which is a safe haven para doon sa mga money launderers. So, that's a particular challenge eh. Uy, bumabalik na raw ho yung kumpiyansa ng mga mamumuhunan mula nang lumata yung isinawalat ni Pangulong Bongbong Marcos na anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon ho sa ekonomistang si Michael Ricafort, may mga senyales ng sumisigla muli ang ekonomiya natin. Kabilang umano sa mga nakapagpapabalik ng tiwala ng mga investor ang priority reform measures na inilahad din ni Pangulong Marcos kalaunan. Ito ay ang pagsulong ng anti-political dynasty at Cadena Bill, pagpasa sa Independent People's Commission at pagreporma sa party list system. Sabi ho sa DZRH ni Ricafort, nagbunga ito ng bahagya ulit na paglakas ng piso, investment sa stock market at foreign direct investment. Kumbaga, if you compare that yung previous year, based na siya sa good governance, no? Katmari, no, wala na yung mga nakakalusot na yung mga insertion na questionable. So, nandun po yung sinyales. Tsaka, ito rin yung nagpasustain yan, December 9, ang galing mismo sa Pangulo, na ang medyo radical po yung when it comes to the reform measures na kinumit niya. Bumuelta naman si Senator Bongo sa pagdawit sa kanyang pangalan sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos siyang pangalanan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court bilang co-perpetrator o kasabuat sa pagpapatupad noon ng war on drugs. Sa statement ng Senador, mariin nitong itinanggi ang mga alegasyong tinawag niyang walang batayan at hindi patas. Aniya, wala namang kinalaman sa giyera kontra droga ang kanyang paninilbihan bilang Special Assistant ni Duterte noong 2016 hanggang 2018 at Executive Assistant to the Mayor naman ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Pinabulaanan din ito ang pahayag na nagsilbi umano siya bilang Chief of the Presidential Management Staff na hindi naman niya umano naging trabaho. Itinanggi ho ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na may kinalaman siya sa war on drugs ng Duterte administration. Kasunod ito ng pagkakadawit ng pangalan niya sa dokumento ng International Criminal Court bilang isa
sa mga co-perpetrator na umano'y o ng umano'y crimes against humanity. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Aguirre na wala siyang ginawang mali at hindi siya lumahok sa kahit na ano na implementasyon ng extrajudicial killings. Pero aminado ho si Aguirre na bukod sa pagiging DOJ Secretary, nagsilbi siyang abogado ni Duterte at ng umano'y mga miyembro ng Davao Death Squad. Pero iginiit mo ng dating kalihim, ito ay bahagi lamang ng kanyang propesyon. Inilabas ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang dokumentong naglalaman ng mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Batay sa document containing the charges o DCC, sinasabing maaaring managot si Duterte bilang indirect co-perpetrator sa 3 krimen, kabilang na ang mga sumusunod. Count 1, ang mga pagpatay na nangyari sa Davao City noong siya ay alkalde na iniuugnay sa tinatawag na Davao Death Squad. Count 2 ay yung pagpatay sa tinaguriang high-value targets noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. At Count 3 ay iyong umanong mga pagpatay at tangkang pagpaslang sa barangay clearance operation sa panahon ng Duterte admin. Sa 16 na pahinang dokumento, sinasabing nagkaroon ng common plan upang i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal sa bansa mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Nakasaad din sa dokumento na umano'y nag-utos, nag-udyok at tumulong si Duterte sa mga miyembro ng DDS at iba pang network upang maisagawa ang naturang mga krimen. Oy, bad news ho para sa mga motorista. Kasado na naman ang mahigit pisong taas presyo ho sa mga produktong petrolyo sa Martes. Sa pagtayaw ho ng oil industry sources, piso hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 40 sentimo hanggang 60 sentimo sa kada litro naman ng diesel. Posible namang maglaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang itataas sa kada litro ng kerosene. Una na hong sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na bunsod ito ng panibagong taas presyo o bunsod ho yung panibagong taas presyo ng tensyon sa Iran. Ipinag-utos na ng Department of Agriculture ang sapilitang pagpapatala ng mga warehouse at pasilidad na nag-iimbaka ng mga produktong pang-agrikultura. Sa bisa ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, layon umano ng guidelines for the registry system for agri-storage ang mabantayan ng husto ang mga produkto para makaiwas sa pananamantala. Sa monitoring ng DZRH News nitong mga nakaraang araw, nabatid na 10 piso per kilo ang iminahal ng bigas sa Metro Manila mula Disyembre na dahil umano sa hindi mahagila pa na inaning lokal na palay noong 2025. Bilang tugon, sinabi ng DA na kailangan ng magpatala sa kanilang online registration system ang lahat ng rice warehouse, maging onion cold storage, meat freezers, grain silos, container vans at agri-tank ng mga lokal at imported na produkto ng mga negosyante. Mahaharap umano sa karampatang parusa ang mga hindi susunod sa panuntunan. Nababahala ho naman ang Commission on Population and Development na nananatiling bilang ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Sa panayam mo ng DZRH, sinabi ni CPT Executive Director Undersecretary Lisa Grace Besales na 10% ng mga nanganganak sa bansa edad 19 pababa. Bagamat hindi pa raw nagka-aalarma ang laki ng bilang, nangangamba umano ang CPD na manatiling mahirap ang mga batang nanay. Hindi pa naman malaki ang contribution ng teenage pregnancy sa ating pagdami. Ang worry po ng aking opisina at nating lahat, pag ang ating mga teenagers ay nabuntis ng anak, na nalalesen yung chance nila na makapagtapos, magkaroon ng mga opportunities, makapagtrabaho sa mga gusto nila talagang trabaho. Una na hong iniulat ng Philippine Statistics Authority na 3,612 mga
Kapanganakan yung naitala ng mga edad 10 hanggang 19 noong 2024 mula 3,343 kaso noong 2023. Bigayan at pag-uunawaan. Ito ang Valentine's Day advice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-ibig at pag-aasawa upang mapanatili ang matatag at pangmatagalang relasyon. Sa BBM Vlog 277, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang compromise and understanding sa pagsasama ng mag-asawa batay sa kanilang mahigit 3 dekadang pagsasama ni First Lady Liza Araneta Marcos. Aminado naman ng Pangulo na hamon ang paghahanap ng oras para sa pamilya, kaya sinisikap nilang samantalahin ang mga bakanting oras upang magkasama. Para naman sa mga kabataan, aniya, mahalagang pundasyon ng isang matibay na relasyon ang pagkakaibigan at naniniwala pa rin ang Pangulo sa tradisyonal na konsepto ng panliligaw. Kahit nagbabago na ang paraan na pakikipagrelasyon sa modernong panahon, pakinggan at panoorin po natin ang Pangulo. Palagay ko alam nito na matagal nang mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao, dapat nagbibigayan lang maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganun, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang. Nagdulot ho ng perwisyo sa maraming mananakay ang 2 beses na aberya ng LRT1 kahapon. Una itong nagpatupad ng limitadong biyahe mula FPJ Station hanggang Hilpuyat Station dahil sa technical fault sa Baclaran Station. Pero pasado alas 7 ng gabi, sumabay naman sa rush hour yung panibagong aberya sa pagitan ng Vito Cruz at Quirino Station, dahilan para gawing limitado yung biyahe sa Baclaran hanggang Dr. Santos Station. Tinawag ni Senate President Vicente Sotto III na publicity stunt ang indirect contempt na isinampa sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio at iba pang abogado sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng kanyang kritisismo sa naging hatol ng SC kontra sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sotto, isang nuisance suit o walang saysay na kaso ang petisyon at wala itong sapatan na legal at factual basis. Simpleng pagpapahayag lamang umano ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng korte at hindi ito maituturing na indirect contempt. Paliwanag ni Sotto, base sa rules of court, ang indirect contempt ay tumutukoy sa mga gawaing ginagawa sa labas ng korte na may layuning hadlangan, impluwensyahan o i-degrade ang legal process. Binigyan din ng Senate President na ang kanyang pahayag ay saklaw ng free speech. RH Rapido Hataw Balita. Pilipinas ang ating oras, alas 12:30 ng tanghali. This time, tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZR.
Ang ating oras 12:36 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan daw na mabilis nang uusad kasabay ng paglilitis sa mga pinangalanan na co-perpetrators. Detalye RH12 Manang Melky Rigunan. Manang Melky. Giselle at Josh, hindi nababa o hindi habang buhay ng mga pagtatagos sa batas ang mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinaharap na kaso sa International Criminal Court. Umaasa si Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List na mapapabilis ang pag-usad ng kaso para matamo ng mga pamilya ang hustisya sa madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ito ay matapos pangalanan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang co-perpetrators ni Duterte. Sila ay sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na umano'y tumulong para maipatupad ang pinaigting na kampanya ng Duterte administration laban sa droga. Ang kay De Lima, hindi kailanman matatakasan naman ito, kasabwat ni Duterte ang batas at dapat panugutin sa pagpatay ng maraming mga biktima sa war on drugs. Dagdag pa ng kinatawan, darating ang panahon na harapin naman ito ang batas. Narito si Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Sa tatlong nabanggit, Nobyembre pa nang magtago sa Senator Bato, pero di magtatagal niya ay pagbabayaran naman ito ang batas. Ako si Milk Riguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, PUV Terminal sa Metro Manila na hindi sumusunod sa pamantayan ng LTFRB, pinatawan ng show cause order. Detalye ibalita mo RH5, Val Gonzalez. Val. Muling nagpalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board National Capital Region ng 23 mga show cause order laban sa non-compliant terminals at mga operator ng pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Kasunod ito ng patuloy na inspeksyon ng LTFRB sa mga terminal ng mga public utility vehicle sa buong bansa. Sa ngayon ay umaabot na sa 50 mga show cause order ang naipalabas ng regulatory agency sa mga operators at terminal na hindi sumusunod sa itinakdang pamantayan ng LTFRB. Nagbabala si LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Raset Tamayo sa mga operator na sumunod sa polisiya ng ahensya sa usapin ng pagkuha ng prangkisa at nagpaalalang siguruhin ang roadworthiness ng mga unit. Ang inisyatibong ito ay upang masiguro ang pagsunod sa terms and condition ng pagkuha ng prangkisa kung saan kinakailangan ng mga operators ay may sapat na existing garage compliant terminals at roadworthy na mga sasakyan. Giit naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, una sa prioridad ng regulatory agency ang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang peligrong dulot ng aksidente. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barilan daw ho ng 2 barangay captain sa Nabalawang sa BARMM na ilang beses ng pinag-ayos patuloy pa ring lumalabag sa kasunduan. Detalye RH19 John Dimakutak. June.
Yes, Giselle and Josa, Pebrero 10 nitong taon na muling magbakbakan itong dalawang magkalabang pawang barangay chairman ng Nabalawag Town SGA Barm sa katauhan ni na Kudarangan Barangay Captain Ismael Tayuan at Unandang Barangay Captain Abdul Tayan Sandigan na nagsimula sa aksidenteng pagkadamay ng dalawang babae samantalang ang target ay isang lalaki mula sa pamilya Tayuan. Nabatid na may dating alitan na itong dalawang panig na na-revive sa matinding bakbakan nitong February 10, 11 and 12 hanggang sa isang 5-year-old kindergarten boy ang namatay na tinamaan ng ligaw na bala habang nakaupo sa loob ng silid-aralan sa kabilang bayan ng Datupyang. Sa panayam ng DZRH kay 602nd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Ricky Bunayog, sinetel na ang dalawang panig bilang intervention ng Provincial PNP 602nd Infantry Brigade sa presensya ni na Members of Parliament Honorables Randy Caron at Kelly Antao. Subalit, kinagabihan ng February 10, muling binulabog ng putukan ng lugar na umano'y kagagawa ng third party, sanhi na muling nagbarila ng dalawang panig. Muling ipinatawag ang dalawang panig at muling nangako na susunod sa kasunduan, subalit bigo ang lahat na hindi na sunod ang kasunduan. Hanggang sa isang 5-year-old kindergarten nga ang tinamaan ng ligaw na bala at patay sa assessment ni Brigadier General Ricky Bunayog, masyado nang malayo para abutin pa ng naturang straight bullet ang lokasyon ng bata na nasa 1.9 kilometers. Batay sa inisyal na investigasyon ng Provincial Police Office, may isang armadong grupo nasa ilog lang ang pagitan mula sa lokasyon ng bata. Ang umano'y walang habas na nagpaputok rin ng kanilang mga armas habang nagaganap ang matinding putukan sa kabilang bayan ng Nabalawag SGA ng panahong yun. Sa pagkakataong ito, Giselle and Josa, na nakikita na umano ni Brigadier General Ricky Bunayog ang pattern ng mga kaguluhang ito. Mas paigtingin pa umano nito ang presensya ng tropa sa mga bayan ng SGA Barm at may inilagay ng patrol base na mag-oobserba sa galaw ng dalawang panig. Handa na rin umanong ipatupad ang rule of law kung hindi pa rin umanong susunod itong dalawang panig sa soft approach na ito ng otoridad habang patuloy rin ang direktang pakikipag-ugnayan ni 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog sa mga local leaders ng 10 bayan sa SGA Barm, partikular sa dalawang barangay captains. Yan ating follow-up update mula sa Central Mindanao na napakainit ang panahon sa araw na ito ng linggo. RH19, June Dimakuta at DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang mahinang pagputok ng Bulkang Mayon na itala ng FIVOX. RH5, Val Gonzalez Val. Nakapagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ng kambal na mahihinang pagputok o strombolian activity sa Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa record ng FIVOX, ito'y nangyari alas 5:20 at alas 5:28 kaninang madaling araw. Bagamat natatakpan ng manipis na ulap ang crater o bunganga ng Bulkang Mayon, kasabay nito'y na-monitor din ng Volcanology Agency ang patuloy na aktibidad sa ika-41 araw ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOX, nagpapatuloy ang paglabas ng lava, pyroclastic density currents o uson at rockfall mula sa bunganga ng bulkan. Dahil dito'y maigpit pa rin ang rekomendasyon ng FIVOX na pagbabawal sa pagpasok sa loob ng itinakdang 6-kilometer radius permanent danger zone. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O yung DZRH Operation Tulong daw ho naghatid ng saya at pag-ibig para sa mga bata doon ho yan sa Quezon City. Gaano karami yung nahatira natin ng saya dyan? Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Isa. Kasama Giselle, kasama Josa, bagamat tapos na ang araw ng mga puso, ay damang-dama pa rin ang diwa nito, lalo na ngayong araw dahil sa isa na sigawa nating gift giving dito sa Friends of Sacred Heart sa Quezon City. Kasama Giselle, kasama Josa, espesyal ang araw na ito dahil mga espesyal din ng mga bata ang nahandugan natin ng mga regalo ngayong araw. Sa katunayan, nasa 53 mga bata ang nabahagian natin ng mga gatas na kailangan nila sa araw-araw at syempre kalakip din ng special gift
na kanilang hiniling na kahit pa paano sinubukan nating tuparin. At sa tulong na rin ng ating mga mabubuting donors at sponsor ay nabili natin ito at bukod pa dyan ay hindi rin nag-atubiling magpasaya at sumama sa atin ngayong araw. Bahagi sa mga nakasama natin ngayong araw at nais lang din nating pasalamatan kasama Diyosa, kasama Giselle, ang Rotary Club of Malate Prime, ang siyempre sa pangunguna ni United Chosen President Catherine Rojas at past President Jimmy Ocampo. Nakatuwang din natin ang mga Rotarians mula sa Rotary Club of Cavite Uptown sa pangunguna ni Chapter President Kenneth Co at United Chosen President Elvira Antonio. Gayon din ng Rotary Club of Ramon Magsaysay kasama ang Police Station 8 Station Advisory Group sa pangunguna ni Laginang Joey at Diwata Gabat kasama ang Rotary Club of San Beda College of Nursing sa pamumuno ni Amy Gabat. Nais din nating pasalamatan si past President Engineer Angel Castro ng Rotary Club of Holy Spirit, gayon din ng Kiwanis Group of Manila sa pangunguna naman ni Pangulong Ginang Ango at syempre ang past District Governor ng Rotary International District 3810, Governor Lilian Lai de la Cruz. Kasama Giselle, kasama Diyosa, sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi natin ng saya at ligaya sa mga bata dito sa Friends of Sacred Heart. At sa kasalukuyan ay ipinamamahagi naman yung mga gamot na malaking tulong din para sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga kabataan na kasalukuyang tinutulungan ng Friends of Sacred Heart dito sa Quezon City. Iyan muna ang pinaka-latest update o balita dito sa Quezon City. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Rapido Hahataw Balita Pilipinas ang ating oras, 12:48 ng tanghali. Ang oras na yan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. RH. 2 minuto bago magala, 1 ng hapon. Mapalad ho tayo ngayong tanghali sapagkat nasa atin hong linya ang ama ho ng Lalawigan, Bulacan, si Governor Daniel Fernando. Gob, magandang tanghali po. Welcome ho ulit sa DZRH. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa DZRH. Magandang hapon po sa lahat ng mga kasama natin dyan sa DZRH station. Magandang hapon po. Gob, pinakamainit pa rin po na pinag-uusapan natin ngayon, yun hong anomalya sa flood control at isa ho sa mga sentro, yun hong lalawigan natin. Mag-i-issue raw ho ang inyong tanggapan, Gob, ng EO na mag-oobliga sa mga proyekto sa flood control na ma-review muna at ma-aprobahan ho muna ng inyong tanggapan bago ho yung implementation. Nakapag-issue na ho ba o at least kailan ho yung target po na issuance po nitong EO na ito? Nag-meeting na po kami. Dito, Giselle? Yes po, Giselle and Josa po, Gob. Josa. Giselle, Josa, nag-meeting na kami ng DPWH, yung mga bagong officers ng DPWH. At nagkaroon na kami ng ugnayan, nagkaroon na kami ng mga pag-uusap at ng deal. At nailatag na rin natin yung mga unang EO natin, yung bago sila gumawa ay mag-present muna sila sa amin, magpapaalam muna sila, magkakipag-coordinate. Yon, bago nila umpisahan. At kinakailangan, yung isang EO natin, yung kinakailangan may acceptance. Yung after na ginawa nila. Not only me, but no sa kapitan, yun, ako yung final acceptance para alam namin na may mga ginawang proyekto dun sa lugar na yon. So, para, tapos hinihingan ko sila ngayon ng mga project na approved ng GAA para GAA in 2026 para malaman namin kung ano yung mga gagawin nila sa lalawigan ng Bulacan. Not only the projects in flood control but other projects like roads and mga structure, mga buildings, like school buildings, something like that, multi-purpose building and other projects na nakapasok sa DPWH. Yun. So yun, Giselle, Josa, okay na. Gob, na kami, okay na yung pagkakausap namin, so maayos na. So, Gob, nabanggit nyo po, Nabanggit nyo, Gob, sa huli po naming panayam sa inyo dito sa programa na may mga iba blacklist o at least may plano ho yung Kapitolyo na ipa-blacklist ho yung mga kontratista sa Bulacan na mapatutunayan ho na sabit sa anomalya sa flood control. Ano na po yung proseso na gumugulo ngayon o gaano nakarami yung tamang tanong yun ho na ipa-blacklist ng Kapitolyo? Well, siyempre, pagka ganun may mga kaso na at napangalanan na at talagang involved sila sa mga maanomalyang flood control,
ay automatic blacklisted sila. Hindi na kailangan pang i-blacklist ng Kapitolyo by papers, but sa pamamagitan lang ng mga inisyo namin, mga EO na yun na, hindi sila pwedeng gumawa nang hindi dumadaan sa amin, nang hindi namin dumadaan sa mga mata namin para malaman namin kung sino yung mga contractor. At yun din, sinabi natin sa DPWH, malaman namin kung sino mga contractor ninyo. Kasi sa totoo lang, yung mga nasabit diyan sa na-involved diyan sa mga anomalyang flood control na yan, hindi man talaga gumawa sa amin sa mga local projects natin. Ngayon at hindi naman sila nakagawa sa amin. Okay, kaya itong mga ito, hindi ko naman din mga kilala. Yung mga contractor ng mga nangyari dyan sa flood control na yan. Kaya, ayun nga, dapat lang ma-blacklisted sila, not only in the province of Bulacan, but of course, doon din sa ibang lalawigan. Kasi gumagawa na sila sa mga bagay na hindi na maganda at ang inaargabyado dito ay mga taong bayan. Masakit yan para sa taong bayan. Hindi lang sa amin, mas lalong masakit sa kanila kasi yung mga perang binabayad nila ng mga taxes, diyan napupunta. Oo, sa bulsa ng iilan. Oo, Gov, si Josa po ito. Gov, dakuan ko itong pinakahuling COA report this February. May mga ghost projects na nagkakahalaga ng 275 million pesos hanggang 325 million pesos daw po. Dito pa lang po yan sa unang distrito ng Bulacan. Paano po ninyo ito mapapaliwanag, Gov? Anong inyong masasabi na nalulusutan ang local engineering monitors ng mga ganitong ghost flood control projects, Gov? Alam mo sa Diyos, Giselle, yung mga pag-ocular inspection na yan, hindi sakop ng Provincial Engineering Office. Meron kasi kami project na sarili. Okay. Ang DPWH, meron silang sariling engineering team na nag-ocular inspection dyan kung tapos na o hindi po o hindi pa. Alam mo, sa totoo lang, lumagpas nga yan dumaan yan sa nakaraan niyang mga project na hindi namin nalalaman. Diba? Paano noon makikita yan? At paano makikita ng kapitan yan kung ghost yan? Hindi ba? Yan, hindi namin makikita yan. Ngayon, yung na-assess ng DPWH team under kay Secretary Vince Dizon, yung mga halagang yan, sila nakakita talaga yan. At ang nakita ko talaga ay nung kasama ko ang Pangulo. At ang nagpatunay dyan yung mga kapitan. Kaya ngayon, kinabihan ko yung mga kapitan kung meron pa kayong alam na mga na alam ninyo na ito ay project ng DPWH at naihain, yun, naihain nyo sa mga congressman at ang mga congressman naman ipinasa sa national government, sa kanila, sa kongreso para ito mabudgetan, kayo nakakaalam din yan kasi kayong request person dyan, ang mga kapitan, mga barangay. Yan. Kamukha ng ginagawa niyo sa amin. Kasi ganun yan May mga request din ng mga kapitan na dinadala nila sa Kongreso at sa Senado. Oo. Yan yun. Gov, bukod po sa... Hindi namin nakikita yun. Kumbaga sila nakakakita noon. Ngayon, kaya nga nag-ano ko ng EO na hindi sila po pwedeng gumawa ngayon. Nang hindi namin nakikita. Ano ba mga projects yung mga sinamit ng mga kapitan na to na nirequest sa mga kongreso, yun. Kaya kinakailangan makita namin. Go, bukod po dito sa... Bangga doon sa di ba? Yes. Ano na? Oo. Go, bukod ho sa issue ng flood control, isa pa sa mga matagal nang iniinda ho ito ng mga Bulakenyo. Gob, yung ilang kalsada at iba pang pampublikong istruktura dyan sa lalawigan na ang banggit nga ho ninyo noon ay under-designed. Sa inyo nang ho manggaling, sino ho ba talaga yung nakatoka dito? At ano na yung mga action ho na ginagawa natin para mabigyan naman ng kaginhawaan yun ho mga kababayan natin na commuters ho dyan sa Bulacan. Hindi na ho ako lalayo sapagkat marami hong umiinda doon sa MacArthur Highway pa lamang. Yan. Oo. Yan under ng DPWH. Yan sa provincial government project. Yung sa amin, provincial road. Yun. Pero hindi ibig sabihin, yan yung national road, kailangan padaanin sa amin. Malaman namin kasi yung national road, kitang-kita lagi yan Nasa labas yan Hindi ba? Nasa labas yan Yung mga probinsya, sa loob naman to Pero may mga probinsya nasa labas din.
Ayun, talaga nakikita namin yun. Pero ito ay under talaga ng national government, ang mga kalsadang national road. Pero ngayon, hindi rin po pwede yan. Hindi po pwede na Quezon National Road, hindi papakita sa amin. Dapat noon pa lang Kaya nga nagkaroon ako ng ADO committee Yes, Kaya nga oo. nag-create ako ng EO, ng ADO committee, para magkaroon ng makita namin kung ano yung mga gagawin at participation ng lahat. Na ang member dito, DPWH, yung mga congressman, yung mga mayors, yan yun. Yung national irrigation, yun. Para makita namin, para dumaan sa akin. Kasi isa pa, nawawala na yung visa ng PDC, yung Provincial Development Council. Hindi na nila hinihingi yun. Hinihingi na lang yun. Pag hinihingi ng National Development Council, bago mailabas yung kanilang budget, yan yun, kailangan yun. Humihingi sila ng PDC. Oo. Kasi nawawala kasi yung kapangyarihan ngayon ng PDC at saka ng RDC. Oo. Kasi Gob, hindi ba, ang isa ho sa problema natin dito nung binuyangyang ng Pangulong Marcos, ito hong issue ng flood control, yung bulag ho ba, yung mga lokal na pamahalaan, yung mga pamahalaang panlalawigan, na may mga ganito palang proyekto na nakalagay o ginagawa sa kanila hong jurisdiction, pero bilang hindi nga sila kasama doon sa default kumbaga na proseso, hindi nila alam na may mga ghost na palang proyekto na hindi pala ginagawa doon sa tamang o doon ho sa sa mga lugar. Sila yung natutumpukan ng mga taong bayan, ng mga lokal na pamahalaan. Kaya nalulusutan ng ganitong klaseng corruption dahil walang papel yung pamahalaang panlalawigan at yung mga LGU. Oo nga, kaya nga noon nga hindi na sila sabi sa amin yung mga project na hindi nakikipag-coordinate sa amin. Di ba? Kaya ngayon hindi po pwede silang gumawa nang hindi nagko-coordinate sa amin. At hindi sila po pwedeng makasingil nang hindi dumadaan sa yung acceptance, hindi dumadaan sa kapitan, sa mayor, sa governor. Yun. Hindi po pwedeng ngayon. Yun dati, nangyari yan. Kaya nga itong mga nangyari na ghost project, wala kami alam kung bakit nagkaganon. Ano ba nangyari? Bakit gumawa sila ng ganyan? Yung sinasabi kong walang alam, hindi kasi dumadaan sa amin Hindi ba? Kung bakit nangyari ito. Kung bakit nangyari yan. Oo. Si Governor Daniel Fernando ho ng Lalawigan, Bulacan. Gob, nasa inyo ho yung pagkakataon para magbigay ho ng mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan na isa ho sa pinaka sentro ho nitong flood control anomaly, Gob. Opo, sa totoo lang po, iba't iba na po ngayon at nag-meeting na po tayo ng mga bagong team ng DPWH sa Bulacan, District 1, 2, yan po in other districts, na umahawak dito. Hindi na po sila po pwedeng basta-basta gumawa ng hindi nagdadaan sa mga mata natin, sa taong bayan, sa amin, para ma-check natin kung talaga may gagawin. At humingi tayo ng approved project and budget ng GAA. Nagagawin nila. Yan po yan, mapa-building, mapa-kalsada, reprapping or etc. Control, yan yun. Kaya hindi sila po pwedeng basta-basta gumawa na lang. At ito pa nga, hindi pa ginagawa, kakapag pa lang, nagpresenta sila. Iba na yung team na yun Iba yung team ng DPWH na binigay ni Secretary Dizon, na tinirate ni Secretary Dizon. Kaya po, wag po kayong mag-alala sapagkat sa ngayon, dadaan po ito sa mga mata natin. Ayun. Maraming salamat po, Governor Daniel Fernando. Thank you, Gob. Happy Sunday po. Opo. Thank you, Jojo. Thank you. Si Governor Daniel Fernando ho ng Lalawigan, Bulacan, ihabol naman natin 1,700 mga biktima. Ito naman, partner, mga ghost Ibang ghost na naman to. Bakit parang hindi pa Nobyembre, dami ng ghost? Sa lahat na lang ng sa susunod sa lahat mga ng aspeto. Pabahay, kalsada. Halos 2,000 mga biktima daw ho ng ghost pabahay sa Magalang, Pampanga nagpasaklolo sa Social Housing Finance Corporation. Detalye RH5 Val Gonzales. Val. Giselle at Josa, pinitiyak ngayon ng Social Housing Finance Corporation o HFC
na handa ang ahensya na magbigay ng legal assistance sa anumang may bibigay na tulong sa mga buyer ng kontrobersyal na ghost na bahay sa magalang sa lalawigan ng Pampanga. Ito'y kasunod ng mga reklamo at mga impormasyong natanggap ng SHFC na na-scam ang 1,700 mga bumili ng housing unit na 5 taon nang nakalilitas pero wala pa rin may pagpatayong pabahay. Ayon kay Federico Lacsa, ang President at CEO ng SHFC, wala silang natatanggap na anumang dokumento o opisyal na koordinasyon hinggil sa naturang proyekto na naisagawa noong panahon ng dating alkalde na si Romy Pecson. Nakarating din sa SHFC ang impormasyon na nagkaroon pa ng groundbreaking ceremony kung saan ginamit ang logo ng ahensya ng walang pahintulot. Lacsa, ginamit ang pangalan ng SHFC nang wala silang kaalam-alam. Batay sa mga impormasyong hawak ng SHFC, tanging entrada o main access lamang ang naitayo sa dinidevelop na pabahay habang nananatiling hindi umuusad ang iba pang struktura at pasilidad na inaasahan ng kawawang mga buyer na karamihan ay mga guro. Nagpaalala ang SHFC sa publiko na tiyaking makipagtransaksyon lamang sa mga otorisadong kinatawan at dumaan sa tamang proseso upang maiwasang mabiktima ng illegal na pabahay. Samantala sa panig naman ng dating Urban Poor Affairs Office Chief na si Virgilio Cudia, hinamon nito si ex-Mayor Pecson na tumulong sa refund at maibalik sa mga nabiktima. Ngayong araw ay nakatakda namang magsagawa ng legal consultation ang pamalang bayan sa pangunguna ni Malu Lacson, ang kasalukuyang punong bayan ng Magalang, upang matulungan ang mga nabiktima ng ghost housing project sa lalawigan ng Pampanga. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha naman natin ang balita sa ibayong dagat at 2.4 na toneladang cocaine nasabat ng French Navy dyan po sa katubigan ng Pacific. Detalye ibalita mo doon, Carlos. Nasamsam ng French Navy ang 2 toneladang hinihinalang cocaine mula sa isang fishing vessel sa katubigang sakop ng Pacific. Ayon sa High Commission in French Polynesia, nagpatuloy ang paglalayag ng fishing vessel alinsunod sa international law. Hindi na rin umano tinukoy sa kanilang pahayag kung saang bansa ba nanggaling ang naturang vessel. Sa nakalipas na ilang buwan, 12 toneladang cocaine na ang nasabat ng French authorities sa bahagi ng Polynesia. Sa panig ng United Nations, tila isang malaking organized criminal groups ang nasa likod ng mga ito na nagdadala sa South and North America, Australia at sa merkado ng New Zealand. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ako si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita sa ibayong dagat. At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito sa Rapido Hato Balita Sunday Edition. Kami ho ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. Sa ngalan ng mga nakatuwang natin, ako naman po si Josa Cruzat. Ang ating oras, 1:14 ng hapon. This time check is brought to you. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo